Nananatili naman po mapayapa ang pagbisita ng ilan nating mga kababayan sa himlayang Pilipino. Gayunman, nananatiling mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad kung saan kinukumpiska ang mga pinagbabawal na gamit tulad ng matatalim na bagay at alak. Nakatutok doon ang aming kasamang si Ria Fernandez live. Rocky, magandang gabi. Bagamat may mga nakumpiskang bote ng alak ang mga otoridad ng himlayang Pilipino dito sa Tandang Sora sa Quezon City, maayos pa rin ang kabuuang sitwasyon dito. Ayon kay Ronald Tormiliano, ang Head of Security ng Himlayan, wala pang insidente ng anumang kaguluhan dito. Sa tulong ng Philippine National Police at Philippine Army Reservists, nakumpiska ang mga bote ng alak sa puntod na mismo ng binibisitang namayapang kaanak. Sa trapiko naman, medyo mabagal ang daloy papasok ng sementeryo. Pero pagpasok sa loob, moving naman ang mga sasakyan. Mahigpit na ipinatutupad ang one-way rule at sa bawat kalsada ay may gwardiya na nagbabantay sa trapiko. Sa mga may iniindang sakit naman, naka-standby pa rin ang mga ambulansya at mga volunteer medic mula sa Bureau of Fire Protection. Wala pa namang naitatalang kaso ang BFP bukod sa 2 nasugatan at isang may lagnat. Marami ring dumadalaw sa kanila para magpa-check up ng kanilang blood pressure. At may nakaantabay rin silang fire truck sakaling magkasunog. Patuloy rin ang serbisyo ng mga volunteer groups dito. Kanina yung paging station ng isang grupo ay malaking tulong, lalo na sa paghahanap ng mga nawawalang kasama. Sa usapin naman ng basura, Rocky, tiniyak ng Engineer Michael Abiog, Operations Manager ng Himlayan, na sistematiko ang kanilang pagkolekta. May mga nakakalat silang basurahan, kukunin ng kanilang strike force ang mga basura at pansamantalang itatambak sa kanilang bakanteng lote tsaka kukolektahin ng garbage collector ng lungsod ng Quezon. Samantala, Rocky, makakapanayam natin ngayon si Ginang Guada Cleofas, ang Vice President ng Park Operations ng Himlayan. Magandang gabi po, Ginang Cleofas. Una po sa aking tanong, alam po natin, batid natin na itong Himlayang Pilipino ay isang, ma'am, usap po muna tayo yan. Ang Himlayang Pilipino ay isang pribadong sementeryo. Ano po bang kahalagaan nito sa publiko? Hindi lang ito isang pribadong sementeryo na kung saan pwede mong ilagak ang mga labi ng iyong mga namayapang kamag-anak. Isa rin itong maituturing natin na historical sites. Dahil nandito yung rebulto ni Tandang Sora, dati dito din siya nakahimlay, pero kinuha noong 2012 ng centennial birth anniversary niya, kinuha siya ng Quezon City Government para ilagay doon sa Tandang Sora Shrine. Nandito din ang mga labi ni Emilio Jacinto. Meron din siya ditong rebulto na ipinagawa ng Himlayang Pilipino at doon nakahimlay ang kanyang mga labi. Ma'am, may nabanggit po kanina si Engineer Abiog na meron po tayong Memorandum of Agreement with the Quezon City Government. Ano po ba iyon? Ano yun? Inaalaw namin na magkaroon ng educational trip dito yung mga estudyante ng ating public schools. Kasi nandito yung, meron kaming mural dito ng Pugadlawin, Gabriela Silang, Teresa Magbanwa at Florante at Laura. May binabanggit po kayo kaninang 2 palapag na dambana ng alaala. Ano po ito? Nais ko lang ipaalam sa ating mga tagapanood na meron kaming inilunsad na bagong produkto ngayong taon na to. Ito yung tinatawag namin na dambana ng alaala. Ito ay meron kaming ash creep, bone creep at full body creep, kung saan pwede nating ilagak yung mga namayapa nating mahal sa buhay. Ito ay 2-story building na kasalukuyang ginagawa at maaari na itong gamitin sa darating na taon. Mga magkano po ba dito? Yung full body creep nasa between 50 to 80,000. Yung bone and ash po? Mas mababa yun, pero ang pwede mong ilagay, yung ash creep namin, mga 4 yun, 4 na urn. At yung bone creep naman, pwedeng lagyan ng isang bone remains ng namayapa nating mahal sa buhay. Ma'am, huli na lang po, ano po ba yung mga pahabol nating reminders doon sa mga nandito na at saka yung mga habol pa hanggang bukas? Paalala lang doon sa mga nandito na sa loob ng ating Himlayang Filipino Memorial Park
na sana yung ating mga basura ilagay natin sa tamang lalagyan. At yung mga pupunta pa dito, siguro wag na lang sila magdala ng deadly weapons, ng mga alak at saka mga playing cards. Hindi din namin pinapayagan na pumasok yung mga may dalang malalakas na sound system. Maraming salamat po mga Cleophas. Rocky, Ria, may tanong Rocky, na ako. kung ikukumpara natin sa nakaraang taon, yung bilang ng mga bumibisita ngayon dito sa Himlayang Pilipino, ayon sa pamunuan ay mas kakaunti yung sa ngayong araw mismo ha. Dahil nung October 30 ay nagsimula nang bumusita ang mga ito. At inaasahan ng pamunuan na yung mga dadalaw ay hanggang bukas. Yan muna ang pinakamainit na balita mula rito sa Himlayang Pilipino sa Tandang Sora sa Quezon City. Sa ngalan nila Ferdy Catbagan, June Valiente, Lito Maglonzo, Toto Tarsipona at Ed Leyva ng Unit 3, ako si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan. Ria, pero may insidente na ba na, kasi alam natin pribado ang Himlayang Pilipino, may insidente ba na yung ibang mga kaanak dyan medyo nahirapan paghanap ng kanilang mga puntod ng mahal sa buhay? Wala pa naman po. Opo. Sistematiko yung daloy ng mga tao dito, maging doon sa trapiko. So far, hindi naman ganun ka-crowded dito kasi nabanggit nyo nga na private cemetery ito. At mahigpit na ipinatutupad mismo ng mga gwardya yung one-way traffic rule. Tapos makikita mo na organized yung mga bumibisita dito, na naka-standby sila or naka-stay sila dun sa kanilang mga tolda. Wala pa naman naiuulat na nawawala or hindi nila mahanap yung puntod nila. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez.